Ang linggong ito ay linggo ng Pentecostes at lahat ay inaanyayahan na tayo makiisa sapagkat ito ang buhay, simula ng buhay ng ating simbahan na ipahayag ang ating misyon sa lahat ng dako. Kaya simulan natin ang pisang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya natin Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumanyong lahat. Minamahal ko mga kapatid sa mananampalataya, sa maraming pagkakataon sa ating buhay na hindi natin isinama sa ating pagkabuhay at pagkatao ang ikatatlong persona sa isang Diyos, ang Espiritu Santo, humingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ako'y nagkukumpisal sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, sapagkat lubha akong nagkasala sa isip, sa wika at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko kay Santa Maria, laging Birhen, sa lahat ng mga anghel at mga santo, at sa inyo mga kapatid, na kayo panalangin sa ating Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao'y mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, gobyerno ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. O Diyos, sa kapistahan ng araw na ito, pinagigingbalan mo ang buong simbahan sa lahat ng bayan at bansa. Kasyan mo kami na makaloob ng Espiritu Santo upang yung ginawa mo nung una ay pagpatuloy sana at maganap sa aming mga puso. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo ang Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy habunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na pinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang sinabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga Parthia, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene at mga nakikipanirahan mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakakapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipadala ang iyong Espiritu, O Panginoon, at baguhin ang anyo ng lupa. Ipadala ang iyong Espiritu, O Panginoon, at baguhin ang anyo ng lupa. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa, O Panginoong Diyos, kay dakila mo talaga. Sa daigdig ikaw, Poon, kay rami ng iyong likha, sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Ipadala ang iyong Espiritu, O Panginoon, at baguhin ang anyo ng lupa. Natatakot mga matay kung titin mo ang hininga, mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Ipadala ang iyong Espiritu, O Panginoon, at baguhin ang anyo ng lupa. Sana ang iyong karangal ay manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likha, ang madamay kagalakan. Ang awit ng aking puso
sana naman ay kalugdan habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Ipadala ang iyong Espiritu, O Panginoon, at baguhin ang iyong lupa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, O Espiritu Santo, puspusin mo ang mga puso ng mga tapat sa iyo at paningkasin sa kanila ang apoy ng iyong pag-ibig. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin, Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. luwalhati sa iyo, O Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding yon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumayin niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, hating gabi, nabulabog ang isang community sa isang barangay. Nang mapakinig nila ang sigaw, ang pagmumura, ang paghahamon ng away, ang kaguluhan. Si Jane ay lasing na naman. Siya ang siga sa lugar na yon, siya ang nagkahari-harian. At kung siya ay malalasing, ito ang nangyayari sa kanilang community. Bago siya lumabas ng bahay, nagawa na niyang saktan ang kanyang asawa at mga anak. At dito nga, naghahanap pa siya ng gulo at away. Ang sabi ng barangay captain, dahil yan sa espiritu ng alak, kaya nagkakaganyan si Jane. Minamahal ko mga kapatid, sa Banal na Ebanghelyo ay ibang espiritu ang ating napakinggan. Espiritong ito ay hindi nakakatakot, hindi sumisigaw, hindi naghahamon ng away, kundi ang dala niya ay kabutihan, tapang sa pagpapahayag
ng salita ng Diyos at kaalaman upang maipaliwanag ang teaching ng ating Panginoon. Sa banal na ebanghelyo ngayon ay mapapakinggan natin na ito ay pinagdiriwang natin ang unang Pentecostes. Ang Pentecostes ay nagsimula sa word galing sa Greek na word na pente, na ang ibig sabihin ay 50, 50. Kaya dito ang 50 araw pagkatapos na muling nabuhay ang ating Panginoon. 50 days galing sa resurrection hanggang sa linggo ng Pentecostes. Pero nung panahon yun ay ibang pinagdiriwang. Napakaraming tao, napakaraming mga Hudyo na nanggaling sa iba't ibang lugar, iba't iba yung kanilang mga wika, na nagsiselebrate that time sa Jerusalem sa linggong yon. Sapagkat ang pinagdiriwang nila that time ay kapistahan ng harvest. Yung kanilang mga ani ay pinagdiriwang nila na nagkaroon sila ng maraming ani. Ipinagdiriwang din nila sa kapistahang ito yung pag-aala-ala ng pagbibigay ng aral doon sa bundok Sinai pagkatapos ng exodus nila sa Egypt. Ang lahat ng ito ay pinagdiriwang nila at napakaraming tao kaya hindi makalabas yung mga alagad. Yung mga alagad ay nagkukulong lamang sa isang kwarto kasama si Virgin Mary. At ang ginagawa lamang nila, nagdarasal sila at nag-aayuno. At dito nga naganap yung unang Pentecostes sa buhay ng simbahan. Dumating ang mga alagad. Dumating ang Espiritu Santo sa mga alagad. Pero isipin natin na bago nangyari ito, pagkarang mabuhay na maguli ang ating Panginoon, bago sumapit ang linggong ito, maraming inihabili ng ating Panginoon. Maraming pangako siyang iniwanan sa mga alagad. Ang una niyang habilin sa mga alagad, ipalaganap ninyo ang banal na ebanghelyo sa lahat ng dako, sa lahat ng tao. Ang lahat ng sumampalataya at pabinyagan ay maliligtas. Subalit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At dito nagbigay siya ng mga pangako. Ipapadala ko sa inyo ang Espiritu o ang mga aliw upang siya ang pagbibigay sa inyo ng tulong, pagbibigay sa inyo ng inspirasyon. At naroon pa ang kanyang assurance last week. Ako ay sa inyo hanggang sa wakas ng mundo. Ang pagdating ng Espiritu ngayon, ang kaganapan ng lahat ng pangako ito ng ating Panginoon. Napakaliwanag sa unang pagbasa kung paano nangyari yung Pentecostes na yon, kung paano bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad. Dagundong, lakas ng hangin, na napuno yung kanilang kwarto. At pagkatapos, nakita yung mga dilang apoy na pumunta sa kabawat isa sa kanila. At dito dumating ang Espiritu sa kabawat isa sa kanila at sila'y napuspos ng Espiritu ito. Ito ang naging dahilan ng pagbabago sa buhay ng mga alagad. Dati sila ay takot sa mga Hudyo. Takot sapagkat sila ang pumatay sa ating Panginoon. Sila nagparusa ng pumatay sa ating Panginoon, kaya't maaari rin silang patayin at parusahan. Takot sila sapagkat hindi nila alam kung paano ipangangaral yung banal na ebanghelyo. Saan sila magsisimula, anong salita, at kung paano nila gagawin. Subalit pagdating ng Espiritu ito, nabigyan sila ng lahat ng kapangyarihan. Bigyan sila ng kapangyarihan magsalita ng iba't ibang wika. Naging maliwanag sa kanila ang lahat at nagkaroon sila ng tapang. Naalis ang takot sa mga Hudyo, nagkaroon ng tapang at lumabas sila, ipinahayag nila ang banal na ebanghelyo sa lahat ng tao. At dito nagsimula ang tunay na sinasabi ng ating Panginoon, ang simbahan itatatag ninyo. Minamahal ko mga kapatid, para lalo natin maunawaan, ano yung mga tanda ng Espiritu Santo?
Sapagkat ito kapistahan ng Espiritu Santo ang Pentecostes. Ano yung mga tanda na yun? Maliwanag sa mga pagbasa, ang unang tanda ay yung hangin. Maliwanag sa unang pagbasa na yung hangin na yun ay napuno ang buong kwarto na siyang nagbigay ng buhay sa kanila. Sa banal na ebanghelyo na ating napakinggan, nang sinabi ng ating Panginoon, sumaiyong kapayapaan, binigyan sila ng hangin, hiningahan sila ng ating Panginoon, at pagkatapos sinabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. During creation, sa creation ay napakinggan natin na ang Ama ng lalangin niya ang tao. Ay binigyan niya, hiningahan niya, at pagkatapos nagkaroon ng buhay ang tao. Kaya't ang hangin ay nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao. Ang isa pang tanda na binigay ng ating Panginoon ay yung apoy. Apoy na bumaba sa bawat isa sa kanila. Alam natin ang apoy nagbibigay ng init, nagbibigay ng energy, nagbibigay ng tapang, nagbibigay ng lakas. At ito'y nagiging daan para magkaroon ng renewal. Nagbibigay ng daan upang magkaroon ng transformation ang bagay at mga tao. Minamahal ko mga kapatid, ito ang lahat na tinanggap ng mga alagad. Kaya't nabago sila. Sila ay nagbigay ng tunay na lakas sa kanilang misyon. Kung ito'y binigay sa mga alagad, ito rin ang tinanggap natin. Tinanggap natin nung tayo binyagan. Nagpalakas sa atin nung tayo ay tumanggap ng sakramento ng confirmation. Ang Espiritong ito ang nananahan sa atin. At kung bubuksan lamang natin ang ating sarili, katulad ng mga alagad ay maaari tayong magbago. Katulad ng mga alagad ay maaari tayong mabigyan tayo ng lakas sa ating pagbabago. Mabigyan tayo ng tapang upang ipahayag ang banal na ebanghelyo. Ang lahat ng ito ay maaring mangyari sa atin kung bubuksan natin ang ating sarili. Si Johnny doon sa ating kwento kanina, nang siya ay nagkaroon ng mga sakit dahil sa kanyang gumon, sa kanyang alak na bisyo. Nagawa siyang imbitahin sa seminar na Life in the Spirit Seminar. Siya ay may sakit na noon. Subalit doon sa Life in the Spirit Seminar na yun ay nagbago ang kanyang sarili. Yung dating tapang niya para makipag-away ay naging tapang upang tanggapin sa kanyang sarili. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon sa banal na ebanghelyo ngayon, na pagkatapos niyang bigyan ng Espiritu Santo ang mga alagad, ay inanyayahan sila ng sakramento ng kumpisal. Ang pinatawad ninyo ay pinatatawad. Ganun ang nangyari sa buhay ni Johnny. Sapagkat yung tapang niya ay tapang ng pagtanggap ng kanyang pagkakamali, pagkukulang. At sa kanyang pagtanggap na bago ang lahat sa kanyang buhay. Yung buhay niya ng tapang, yung buhay niya ng tunay na pakikipag-away, ay pakikipag-away na ngayon para ipahayag ang banal na ebanghelyo. Sa 2 araw na ito, completely, 360, na bago yung buhay ni Johnny. At doon sa kalang graduation, magkakasama, hawak-hawak niya, yakap-yakap niya ang kanyang buong mag-anak. Umaawit ng pagsamba, nagpupuri sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, kung bubuksan natin ang ating sarili, ganun din, pwedeng mabago ang ating sarili. Sa aking buhay na malimit nangyayari ito. Ang Espiritu, kung bubuksan mo lamang iyong sarili, maraming mababago sa iyong sarili. Sa pagpapahayag mo ng magandang balita, sa aking paghahanda ng mga humili ko, hindi ko magagawa ito kung wala ang Espiritu Santo. Ilang beses na naganap ito, na naghahanda ako ng mga humilis ko, pero the last minute, na ipapahayag ko na ang aking sermon, nababago ang lahat, at hindi ito nanggagaling sa akin, kundi alam ko ang Espiritu ang siyang nagbabago nito para sa akin. Minamahal ko mga kapatid,
sa inyo rin, pwedeng magawa ito, pwedeng magbago. Pwedeng yung masamang ugali ay maaring magbago. Yung masama nating pananalita ay maaring mabago. Yung masama nating pakikipagkapwa ay maaring mabago. Yung ating galit ay maaring mapalitan ng pagmamahal. Yung ating katigasan ng puso na hindi magpatawad ay maaring lumambot at magpatawad at tumanggap ng ating kapwa. Minamahal ko mga kapatid, ito ay maaring magbago sapagkat nasa atin ang Espiritu ng ating Panginoon. Kaya nga sa kapistahan ito ng Pentecostes, sambahin natin ang Espiritu. Sambahin natin ang ikatatlong persona sa isang Diyos. Damhin natin sa ating sarili at buhay na siya ay nasa atin. Tayo ang templo ng Espiritu Santo. Sana maging karapat-dapat tayo na maging templong yan. At sa ating panalangin lagi, sana ating panalangin, Come Holy Spirit, halina Espiritu Santo. Puspusin mo ang puso ng mga tapat sa iyo. Baguhin mo ang buhay ng tao. Baguhin mo ang daigdig. Baguhin mo kami. Baguhin mo ako. Bilang pagtanggap ng Espiritu iyan ay nasa ating buhay, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, ibinaon, nanawag sa mga impyerno, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa ikawawala ng mga kasalanan, mabubuhay na maguli ang nangamatay na tao, at may buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Idalangin natin sa Amang nasa langit na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating mga kahinaan. Siya nawa ang magsilbing gabay sa ating buhay. Buong pagtitiwala natin sagutin ang bawat panalangin. Panginoon, punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Panginoon, punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa aming mga puso upang magkaroon kami ng lakas ng loob na tawagin kang Aba, Ama, at mamuhay bilang iyong mga inampung anak. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa simbahan at puspusin mo siya ng iyong mga biyaya at handog na makakatulong sa Kanya upang makapaglingkod sa katapatan at kabutihan sa panahong ito ng pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kanilang kapangyarihan sa paglilingkod sa bayan, lalo na ngayong may pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa lahat ng mga misyonero upang ang mabuting balita ng kaligtasan ay maipahayag sa sanlibutan at makilala ka at ang iyong anak. Manalangin tayo. Panginoon, punuin mo kami ng iyong banal na Espiritu. Ama, isugo mo ang iyong banal na Espiritu na magbigay ng aliw sa mga may sakit at mga nag-aagaw buhay at pagkalooban ng walang hanggang buhay
ang mga namayapa, lalo na ang dahil sa COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, maging mo kami ng iyong banal na Espiritu. Ipanalangin din natin ang ating pansariling intensyon. Diyos Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Patuloy na huwag kumilos ang Espiritu Santo sa mundo sa pamagitan ng lahat ng mga sumasampalataya. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Purihin ka, Panginoon Diyos, ng lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na inialay sa iyo na galing sa lupa at pinagpagulan ng tao upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdalal ng Diyos magpakailanman. Purihin ka, Panginoon Diyos, na lahat ng kinapal sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na inialay sa iyo na galing sa punong ubas at pinagpagulan ng tao upang magiinumin ang aming kaluluwa. Purihin at ipagdalal ng Diyos magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, upang ito ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong sakripisyo sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kagagaling at ng buong Iglesia Banal. Loobin mo, Ama, hiniling namin, nang ipinangako ng iyong anak ay matupad sana sa aming mga puso sa bisa ng handog na ito. Pagkalubang kami ng liwanag at lakas, upang ang aming pamumuhay ay maayon sa mga pinaihiwatig ng Espiritu Santo, alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Isipin ninyo at mahalin ang Diyos. Iisip namin siya pinamahal. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat at matuwid. Tunay ngang marapat at matuwid, angkop at nakagaling, na magpasalamat kaming lagi sa iyong mga banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Ipinagkaloob mo ngayong araw na ito ang Espiritu Santo sa mga anak mong inampong at aming mga kapatid at na iyong kapatid ng iyong bugtong na anak. Sumila ngayon ang simbahan sa pangaral ng mga apostol at sama-samang yumakap sa isang pananampalataya ang mga taong iba't ibang wika. Dahil dito ang buong sanlibutan ay nagagalak ng buong saya, kasama ng lahat ng mga anghel at banal sa langit upang magpunyi sa iyo. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang maririgo sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa'y nagmumulang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana mga kaloob na ito sa pamagitan ng iyong Espiritu upang sa aming kapapanuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo, aming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasakit, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Hinati yun at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo.
Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo at ibinigay yon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Na sa inyo't sa lahat ay bubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagdangalatin ang sakramento ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay na iyong anak, inaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbaba kami sinasamo namin na kami makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Alalahanin mo, Panginoon, ay iyong simbahan sa buong daigdig. Kasama ang Santo Papa si Francisco, ang aming Arsobispo si Anthony at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang iyong simbahan sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo sana sila sa maluwalhati mong harapan. Maawa ka sa aming lahat. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan, kasama ni Maria biring ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal, na tumupada yung kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo, alang-alang kay Kristo anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos namang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaysa na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang tanda na tayong lahat ay nagkakaisa sa ating pananampalataya, dahil ang Espiritu Santo ay nasa ating buhay, ipahayag natin ito sa pamagitan ng panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kayo maintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin ang Panginoon na iligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong na iyong awa ay lagi kayo maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig. Samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ni Jesucristo aming manunubos. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ipinagkakaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Kung sana'y sa alang-alang ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya na iyong simbahan. Pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kasisiyan na iyong kalooban, nabubuhay ka tagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang Kordero ng Diyos
Narito siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, ikaw dapat na magpatuloy sa iyo sa aking katawan. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ang aking kaluluwa.
O Diyos, nagkakaloob ng mga biyayang makalangit sa iyong simbahan, palagan mo siya upang patnubayan siyang lagi ng Espiritu Santo at patamo ang mga bunga ng katubusan. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagdalo ninyo sa misang ito. At dito sa Archdiocese of Sydney o dito sa Sydney, dahil wala na tayong restriction, ay inaanyahan tayo bumalik muli sa ating simbahan. Kung dati ay takot tayo na magsimba dahil sa COVID-19, ngayong inalis yung mga restrictions na yon, sana katulad din tayo ng mga alagad, na dumating ang Espiritu Santo, maging matapang tayo, bumalik tayo sa ating simbahan upang makaisa natin ang community ng simbahan. Pwede pa rin ninyong ma-access yung misang ito, yung misa na sa YouTube. Pwede ninyong gawing reflection before or after your Mass para doon sa salita ng ating Panginoon, doon sa mga homilies, at para magampanan din ninyo ang misyon na ipalaganap ang Banal na Ebanghelyo. Pwede pa rin ninyong i-share yan doon sa mga tao na kakilala ninyo dito at sa ibang bansa upang mapakinggan pa rin nila ang salita, ang aral ng ating Panginoon. Sana magawa natin yon, bumalik tayo sa ating community. Tayo ay isang simbahan ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapayapa, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Sa'yo'y aming sasabihin, maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat, Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang
sa'yo.